Ang sunod ko naman matanong ko lang din, kung meron ba kayong subject na applicable ngayon na sana ini-implement sa module natin? I mean, yun talagang kailangan nung kung anong panahon ngayon. Ano yung subject na yun na sana idagdag? Kasi mas Wala useful ngayon. siya. Yan, na hanggang ngayon hindi pa existing. Alam mo ngayon, Practically speaking. yung before muna, ngayon kasi wala nang history. Okay. Wala nang history. So dapat mabalik yun. Okay, wala na talaga. Alam mo, ang history, yun yung pinagsisihan ko ngayon na parang hindi ko sineryoso. Kasi yung teaching ng history natin before is based on, i-memorize mo yung date. So parang hindi siya kwento kung ano yung nangyari before talaga. Hindi ganun yung pagkakaturo sa atin. So based na memorize mo yung date, kung sino yung tao, kung saang lugar, ganun lang eh. Pero sabi ko, sana ang teaching before, yung kinuwentuhan ka lang, ano nangyari before, ano nangyari sa Japan before, ano nangyari sa atin dati, yung ganon. So wala na siya ngayon. Wala nang alam ang bata ngayon sa history actually. Yung kaigihan, yan yung kaigihan ng K-12. Kasi yung discipline natin, yung noon tayo, yung sinasabi ni Dada, magandang observation yon. Kasi noon, pinapasaulo, ganit, puro tayo sa ulo. Memorize. Ano relevance noon? Ano relevance noon? Then what? After that, what? Iba ngayon. Kasi ngayon ay yung higher order thinking skills, nagiging creative thinkers ang mga bata dito sa model ng K-12. Kasi they discover. They themselves may discovery kasi. Kasi tayo noon, tingnan nyo ha, noong grade 7 tayo, nung first year tayo, pinasaulo tayo ng mga rehiyon at mga Philippine history, yung diba? mga kabisera, right. 'di ba? Noong noong biology natin, pinagsaulo tayo ng mga phylum. Correct. So what? Ngayon alam mo na, then what? Noong third year tayo, hindi tayo pwedeng makaalis noong sinabi na chemical symbol. And then what? What the hell? Exactly. Then pagkatapos sasabihin sa'yo, sauluhin mo yung sinabi ni Basilio na mamamatay akong hindi makita ang pagbubukang liwayway ng aking inambayan. Kayo makakakita, batiin niyo siya. Tapos yung may ultimo Diyos, Adios Patria Dorada Rendel Sol Querida Perla del Mar de Oriente Nuestro. After 5 years, 7 years, they are just trivial. Trivial lang yun. Pero dito sa existing na K-12, dito tinuturuan ng bata na yung independence, ituturo mo. Anong relevance nito? Sa life. Sa life. Nice to know. Okay. Maganda yun. At ang concept, ngayon sana sa K-12, ang teacher, hindi siya yung like pouring in. Alright. Ang K-12 ay drawing out. So ini-encourage ang estudyante na mag-participate ka. Facilitator na lang ng learning ang teacher. Hindi siya ang prime. Although nasa kanya ang facilitation, tinutulungan niya ang batang ma-discover ang concept. Like sa pamamagitan ng art of questioning. Bakit sa tingin ninyo nasabi niyo ni Crisostomo Ibarra? O in our case, ano sa tingin ninyo? Ronel, kasi mo kami, i-orient mo kami briefly on the K-12. Pag-usapan natin K-12 kasi sa amin kasi, yun dun sa syempre, hindi naman kami first hand na nakadanas ng K-12 sa atin, 'di ba? So ano ang concept kasi namin, parang pinahaba lang yung high school. Ganon. So ano yung briefly, ano yung ano talaga yung concept ng K-12? Ang K-12 kasi yung competence ng bata ang dinidevelop. Hindi lang yung kanyang remembering. Kasi tayo noon more on memorize, what is. Ngayon, ang K-12 kasi gagabayan mo ang bata na i-discover ang knowledge sa pamamagitan ng experiential learning.
ma-experience niya. Okay. Sige, diyan tayo, Ronel, diyan tayo. Diba, yan, sinasabi mo yung advantage ng K-12. Ini-encourage ang bata na mag-discover. Yeah. Di ba kanina pinag-uusapan lang natin na ang mga bata ngayon walang disiplina? Because of the system. Idudulot mo lahat? Because of the system. Yun? System ang nagpapasira sa design ay sistema. Maganda ang curriculum design ng K-12. Okay. Ang nagpapasira yung sistema. Yung umiiral na sistema. Or siguro yung foundation. Kasi ang K-12, that will come after pa. Kasi, di ba, meron kang nurturing pa eh. So, doon yung pumapasok, sabi mo, yung meron ng sistema and all. So, ganun ba siya? Teka. In my understanding, necessary ba na lagyan ng K-12? O pwede namang alisin lang yung ibang part, hindi naman kailangan sa previous module, previous curriculum? Kasi pinapahaba niya yung gastos ng magulang. No, hindi lang yun doon. Isa sa mga underlying reasons, ay talagang sa internationally, pag ikaw halimbawa pumunta ka ng US, bumabalik tayo ng isa dahil kulang yung ating school year. School years na dapat ang bata. I got it. Okay. Pero ang ganda ng design ng K-12. Ang ganda ng experiential learning. At noon tayo, walang consideration kung yung multiple intelligences. Kasi halimbawa si Dada, siya ay linguistic. Siya ay linguistic. Yun ang kanya yun ang kanyang intelligence. Yeah. Dito sa K-12, binibigyan ng leeway lahat ng mga intelligences. Kasi bakit ko hahanapin sa kanya? Bakit ko hahanapin sa kanya na maging magaling siya sa ganito, hindi nga yun yung intelligence. So i-deliver ang lesson ng multi facet. Depende doon sa expertise ng bata. Intelligence niya. Kasi meron talagang ang psychomotor, ibig sabihin yung physical. So halimbawa ako sa ASP. Sige nga, gumawa kayo ng laging by groups. Yung collaborative. Yung mga alam mo ang intelligence ay nasa word. Gumawa nga kayo ng tula tungkol sa nanay, kung ang lesson ay nanay. Right. O kaya nga, gumawa kayo ng So, paano mo hahanapin sa kanya yung hindi niya nga intelligence? Diba? Ang ganda, ang daming ino-offer sana ng K-12 ang nakakasira. At saka, ang K-12 ay talagang pine-prepare ang bata sa competence, sa skills na dapat. Ang problema ang nakakapagpasira, yung sistema. Imagine mo. Yun. Actually, diba, ang inaano niya talaga, yung specialization na sinasabi, expertise na sinasabi ni Mama M, na tawag nito, kaya siya meron siyang dalawang taon na dagdag. Para tulay yun eh. Sa kung anong kakayanan mo, anong meron ka pagdating mo ng kolehiyo. Para doon pa lang sa tulay na yon, ma-determine mo na ano talaga yung gusto mo, ano yung kakayanan mo. Oo. Okay. Parang bridge siya na to determine kung ano talaga yung expertise mo. Unlike kasi sa atin noon, walang ganon. Walang magde-determine. Oo. Like noon, pumapasok yung mga bata na dahil lang sa ang kaibigan niya doon siya papasok. Correct. So, lahat management, pumasok ng business administration, nag-business administration lahat. Yeah. Malalaman niya, hindi para sa kanya, mag-ship siya. O di kaya mag-stop siya. Parang ganon. Okay. Ngayon, kahit pa paano, as early as yung ganon na bagong mag-18, nakikita niya na kung ano yung yung strength niya. And at the same time, sa international kasi, scene, like, halimbawa ngayon, pag nag-masters ka, pag nag-doctorate ka, kailangan aligned na doon sa mo, doon sa course mo. Oo, hindi pwedeng paiba-iba ka. Hindi na siya hindi na siya nire-recognize. Kumbaga kami, like halimbawa, music education ako. Kung magma-masters ako, dalawa lang yung pwede. It's either MAED, Master of Arts in Education, or music. Parang ganon. So parang sinusort out na pala.
Okay. Yeah. Okay. Pinifilter na nila. Yun yung kagandahan noon. Distribution noon. Teka, anong parte anong grade yun na? Let's say, sige ako, 16 years old. Normally 4th year ang tawag. Dahil in-include ang K-12. So, supposedly, first year college ako, 17 years old. Dahil may 2 years additional, so, dalhin nyo kami doon, i-navigate nyo sa amin na paano mangyayari yung pagpili kung saang door kami ng career namin. Ganito yon. Paano mangyayari yung transition? Ganito yon. Sa strand. Grade 10 ka, so, iyan yung decision making eh. Grade 10 ka. So, yung 4th year tayo. Okay. Kayo yung magdi-decide kasi pipili ka ng strand sa sa 11 kung ikaw ba ay magagas, ikaw ay mag-STEM. Actually, wala nang gas ngayon, sir. Wala na, nag-offer eh. STEM, yung General Science and Technology, Engineering and Mathematics. Kung ikaw ay mag-engineering, medicine. Okay. Yung naman, Humanities and Social Sciences. Kung ikaw ang course mo ay na college ay nasa AB, mga liberal arts. Yeah. Kung ikaw naman ay technical vocational. Na pala. Okay. So, pero grade 10 pa lang, aalamin mo na kung ano yung pipiliin mong strand. Dahil nga yun yung nagbe-bridge eh. Yun yung nag-augment going to college. Okay. Ang gagawin ng grade 10 dyan, grade 10 may curriculum na sila. Finding what I want. Inihahanda na kayo. Na grade 10 pa lang, alam mo na kung ano yung aanuhin mo, kukunin mo na strand. Kasi itutuloy mo yon sa college. Yeah. Okay, so, pero grade 9 pa lang, sa ESP yun eh. ESP ang nagpe-prepare noon. Kami. Yung mga lesson namin sa later part na ano yung pinakagusto mong maging sa buhay mo. Yung mga tapos susunod na lesson, mga salik na nakakaapekto sa pagpili ng kurso. Talaga? Ano yung hanap buhay na gagamitin mo? Pagdating ng grade 10, i-discover mo ang sarili mo. Ano ang talento mo? What if yung una kong choice, sabihin natin pumili ako ganito, gusto kong fit. And then I realize hindi pala. So paano? May grade 10 ka pa. I-discover mo pa ang sarili mo. Okay. So ibig sabihin Tapos, third year pa lang na-encourage ka na, napili ka na. Ngayon, last quarter ng first ng third year, grade 9. And then pagdating ng grade 10, tatalakayin uli yon sa grade 10. Pagtingin mo sa sarili mo, pagiging ano mo. Sure ka na ba? And then, parang i-assess ka. May career guidance pang tinatawag ang guidance office na i-expose kayo. Ito yung mga strand, ito yung mga strand na to kapag kinuha mo, ito yung mga course na pwede mong gamitin. Tapos pagdating doon, magkakaroon ka pa ng assessment. Meron kang mga tool na gagamitin para ma-discover mo ang sarili mo. Para pagdating ng grade 11, alam mo na. Nakalinya ka. Para ma-prevent yung kuha ng kung ano-anong courses sa college. Yes. Kasi nga, na-realize niya, you will be given a taste. You will be given a taste of how it is in college. Actually, ganun kaganda yung program. Pero minsan pa rin kasi, like halimbawa, sa assessment. Sa K-12, kasi wala namin. Ang alam lang namin dagdag gastos yan. Nahaba niyo yung pahirap sa magulang. Maganda sana yung yung design niya. Kaya lang, parang mayroon pa rin konting, hindi pa siya perfect. Like halimbawa, may glitches pa rin, of course. Assessnan yung bata na evaluated na hindi para sa kanyang STEM. Parang ganon. Pero gusto pa rin niya na mag-STEM. Parang ganon. Kahit yung grades niya, hindi na pang STEM, yung assessment niya, hindi na pang STEM, ipupush niya pa rin. Pero, so, darating doon na may mga private schools na, syempre, kailangan nila ng estudyante, i-cater nila yun. Kahit hilaw. Yeah. Oo. Ita-try pa rin nila yun. Ipipilit kasi pera yun. Pa rin nila. Oo. Pero, I don't know kung sa public, gano'n na nangyayari. Actually, like halimbawa sa amin, sa school to, ang offer lang ay STEM. Hindi naman lahat ng bata, engineering ang Meron doon mag-accounting. Yeah.
Pero nag-STEM pa rin sila. Mm-mm. And then pagdating ng kolehiyo, mag-accounting sila. Parang ganon. Not unless mag-accounting sila, lilipat sila ng school. So yun yung pagsasayang na tinatawag talaga with their permission. Alam na nila na ito yung career para magpili ka, and yet alam mo na hindi mo gusto, pero pagdating doon, sinayang mo yung 2 years. Yeah. Kaya execution tayo nagkakaproblema along the way. The design, ang ganda. Ang problema, yung execution. Pero kahit kayo, yung mga anak ninyo ngayon, magbe-benefit. Nade-develop ngayon yung higher order thinking skills nila na why? Nakakapag-focus sila. Nako-condition sila. How? Yung mga sa exams lang na how? Why? O yan. Hindi tulad sa atin noon na what is. Remembering lang yun. And remembering, pinakamababa yun sa thinking skills. Kasi once na knowledge lang, malilimutan mo yun. 'Di ba? Pero yung na-develop sa iyo yung mga questions na doon nagsisimula sa mga how, you try to reason nag-i-investigate ka, nag-iisip ka, nagsi-synthesize ka, 'di ba? Ina-evaluate mo, ina-analyze mo, compare, 'di ba? Hindi tulad noon sa atin, what is. Another question. Teka, di ba ngayon talagang tayo, talagang eccentric na yung ating sa pagdating sa praktikalan. I mean, isang tanong kasi is like, bakit hindi in-implement ang module na may kinalaman sa pagnenegosyo, entrepreneurship? Entrepreneurial. Bakit ang lagi ang prepare tayo sa pagiging empleyado? Hindi doon sa pagiging, yun talaga may study na focus. Gusto mong magnegosyo. Kung napanood na ganyan sa sa TikTok Meron akong napanood na ganyan nga na parang ang thinking na inaano sa atin, kasi parang parte ng history natin na laborer tayo. Exactly. Kumbaga, kaya doon yung preparation natin dito sa Laging Philippines. Laging pa-empleyado. Oo, empleyado, hindi entrepreneurial. Although may business administration tayo, hindi naman siya totally nagagamit. Magiging pa rin, reception, admin, depende na lang talaga sa diskarte. Unlike kung may naka-in-place dyan na kurso na nakafocus sa, mag-businessman kayo, magnegosyo kayo, hindi empleyado lang, hindi banking and finance, hindi accountancy. Sa strand na ABM. Sa strand na ABM. Sa amin naman kasi, dahil nga technical vocational kami, kasama ng skills yung entrepreneurship. Of course. Yes, sa inyo, oo naman. Kaya meron kami. Ang nangyayari lang sa atin, ang entrepreneurship ay tinitingnan lang na isang bahagi ng knowledge na isasama mo lang. Hindi embedded sa lahat ng across all subjects. Yes. Kung gusto mo na maging negosyante sa ABM, tulad ng sinasabi ni Sir, actually yung entrepreneurship na may pinakamalapit nasa economics yes. Nasa economics Pero ang itinuturo sa economics ay historical ang atake. Social science, hindi hindi business. Business economics, hindi. Kundi ang economic side na atake ay yung sa social science, behavior ng consumerism, saan nagmula yung natin, pero yung to learn yung whole concept ng pagnenegosyo, sa ABM nga, sabi ni. But do you agree na sana ilagay yan? Kasi obviously lahat tayo gusto natin. Problema talaga natin ngayon, pera. Kapital. Umiikot ang lahat sa pera. What if noon pa na-implement na yung sa edukasyon natin, you have the option to put up your own business. Yung skills mo ngayon, yung talent mo ngayon, eventually you can make money out of it. Pero Actually, sa social media ngayon,
kumbaga hindi mo na kailangan ituro paano mag-business eh. Sa social media, nandyan na. Ngayon na lang. Kumbaga, Ngayon ang na lang. dali-dali na, oo. My concern is kung ganito na yung karampat yung concern na dapat noon pa man, nagne-negosyo na, ba't hindi palagyan ng course na talagang nakafocus sa entrepreneurship? Well, diba? Sabi nga ni Sir, part lang yan eh. Part lang siya, hindi talaga siya yung, yung kabuuan. Tsaka Sir, kung papansin nyo, may napanood ako sabi ko, ay oo nga. Ang sabi, kahit daw yung mga business administration course, ayan, andyan kayo, you're a living testimony. Tinuturuan kayo sa kurso ninyo to manage other or to manage other company na hindi other businesses. Oo, hindi ang mindset at ang overview ng pagtuturo sa inyo ay para matutunan nyo yung concept, hindi para talaga magkaroon kayo ng business negosyo, kundi i-manage nyo yung ibang negosyo. Nasa higher na kayo. Ewan ko kung you validate, which is sa tingin ko, sabi ko, ay oo, totoo naman. Lahat ng prinsipyo ninyo noon ay itinuturo sa inyo para maging effective kayo na i-manage ang negosyo ng iba. Maging empleyado. Yes. Kasi mindset tayo na maging empleyado. Kasi society kasi kasi ang ko lang, business management ako, pero yung mga practicum namin and all, hindi siya on administrative level. Yung meron kaming isang course every Saturday, meron kaming meron kaming binubuong negosyo. May ganun kami. So as part ng course namin 'yon. So it's not well, hindi ko masabi na ini-invalidate ko yung learning and lesson before na talagang tinuturuan kayo to manage other business, but meron din naman na well, sa amin, living testament ako na talaga na kami tinuturuan, meron kaming particular subject talaga every Saturday pumapasok kami na meron kaming negosyo na ginagawa. As in, meron kaming production and all. Yun yung sa feasibility studies. Hindi siya feasible. Iba pa yung feasibility. Iba yung thesis, iba yung feasibility study. Meron talaga kami every Saturday pumapasok kami. Hinahandle kami nung merong other part nung school namin na nag-handle sa aminan. Meron kaming production talaga. May actual production kami, may actual product kami na pinoproduce. Binibenta namin siya. Binamanage namin yung books namin. Kung ano yung tinuturo, pinapractice namin siya. So parang, pero syempre, doon sa buong class namin na yon, hindi naman syempre lahat after graduation business agad. Kasi maraming factor. You need investment, capital and all. Pero meron naman. I think meron naman. So hindi si Mama Rhea naman. Si Mama Rhea naman, nasa business siya ngayon eh. Sino nagturo sa kanya ng business? Wala akong business. Diba? Kailangan bang ituro sa tingin mo sa school yung kung paano mag-business na kung tutusin sa iba naman talaga, like kay Mama Dada na talagang tinuro sa kanila kasi part ng course nila. What about yung iba? Tingin mo ba kailangan ituro yung pag-business? Experience naman, ang tingin ko. By experience na lang siguro. Kasi, tulad nung sa amin, wala naman din kaming alam dyan sa negosyo namin na yung sa tracking na yan, di ba? Pero habang tumatagal, naiintindihan namin ano yung mga dapat namin gawin, ano yung mga dapat namin, kumbaga, ayusin sa negosyo na yun. Parang ganun. Natututunan namin. Dahil hindi naman tinuro yun dati. So, wala namang ganun. Hindi part ng curriculum. Oo, dahil wala namang ganun. Tsaka hindi mo rin naman nga, nagkataon, hindi mo rin naman alam kung ano yung magiging business mo someday. Pag graduate ka ng college. Kasi nga ngayon, di ba sa atin, hindi naman ibig sabihin nag-college ka at gumraduate ka. Yun din yung sa atin, sa Pilipinas, hindi yun nakukuha nating trabaho o yung gusto natin. Parang, kaya minsan siguro yung thinking ng ibang magulang na bakit bumalik tayo sa K-12, bakit may 2 taong pang dagdag, samantalang yung 4-year course na kukunin mo, parang wala namang
basehan dun sa dinagdag na 2 taon sa'yo nung nag-11 and 12 ka. Kasi kailangan makagraduate ka lang ng college ka. Pagkatapos, nasa sayo pa rin kung ano yung mga paplanuhin mo sa buhay mo. Kung ano yung mga gugustuhin negosyo ba yan? Magtatrabaho ka ba? Mangangamuhan ka? Mag-a-apply ka ba? Yung mga ganon, maraming basis, kumbaga. So, actually, valid iba-iba talaga yung tanong niya, valid yung question. Kasi kumbaga kay Mama Dada na college niya na natutunan, itinuro sa kanila. Tapos kay Mama Rhea, after college pa nila, natutunan yung business by experience. Ngayon, bakit hindi sa high school? Yes. Di ba? At an Ba't early hindi sa high age, school siya? ino-open niya. Yeah, oo. Actually, maganda talaga naman din na magkaroon nga. Siguro yung sabi mo, ano bang wala? Yun siguro yung meron. Kasi maraming bata, maraming tao gusto mag-business na hindi nila natututunan at early age na kung saan sa college pa kapag nag-TBM ka. Oo. Parang puro theoretical lang ba tayo lagi sa elementary high school? No, elementary hindi na ngayon. High school, 'di ba? Parang puro ganun lang. Siguro ang dapat na unang bago although dapat pwedeng ilagay sa curriculum. Part ng culture, tulad ng sinabi ni Sir, you will go back, ititrace mo yan sa history natin. Tayo yung laborer. At iyon ay culture natin. At ang isang culture para mabago, it takes time. It takes a decades of century. Why? Embedded sa ating kultura yan. Tayo, ang mindset natin ng mga magulang natin, mag-aral ka ng mabuti para pag ikaw ay nakatapos magkaroon ka ng magandang trabaho. Hindi tulad Sir, hindi lang yun. Sir, hindi lang yun. Pinag-aaral nila yung mga anak nila para may mag-aruga sa kanila, may magpakain sa kanila. Yun yung masamang kultura actually. Ayan na. Tama yun. Another issue na naman yan. So yung culture, at alam natin mahirap kalaban ang culture. Exactly. Yun na yung nakagista natin, no? It will take time. Well, kahit tayong mga teachers na magaganoon, kasama pa rin sa kultura. Kasi part tayo ng culture tayong mga teachers. Yun din, unconsciously, na-adapt natin yun. Unconsciously. Kasi embedded yun sa culture natin. So, dapat ang nababago ay yung kultura ng we're talking about entrepreneurship, yung kultura ng pangangamuhan. Tayo ay pinag-aaral ng magulang natin para magkaroon ng magandang trabaho. Hindi para ma-prepare tayo sa isang magandang buhay na pagnenegosyo, maging independent ka, maging entrepreneur ka. Hindi. So, dapat talaga. Actually, maganda na sana rin yung ginagawa ni Ma'am Franchal, si Ma'am Liana ngayon. Kasi diba yung time niya, I don't know, hindi ko kasi siya naging teacher, pero naging teacher siya ng pamangkin ko ng grade 8. Nung grade 8, mandatory sila na mag-open sila ng savings account. Oh, good. So maganda sana yun na lahat ganun nangyayari. Na hanggang ngayon, grade 12 na yung pamangkin ko, buo pa rin yung savings niya. I mean, buhay pa rin. Yeah. Alam mo yun? Na paano mag-ipon. Oo. Dapat natuturo sa lahat. Yes. Tsaka mag-invest. Financial management, financial di ba? Yes. So, kahit pa paano sana, kung katulad ni Ma'am Liana yung mga AP teacher na ituturuan yung mga bata na mag-save at early age marunong nang mag-save. Oo, kasi mga Pinoy waldas talaga, di ba? Yes. Pero yan ay embedded din sa ating culture. Yeah. Yung talagang pagiging magastos. Pangalawa, ewan ko lang din siguro dahil sa nasa third world country tayo. Yes. Na ang savings is not part of the budget, kundi pag merong extra. Kasi tayo
hand-to-mouth existence ang karamihan sa atin. Hand-to-mouth. Let's admit the fact na mas marami sa atin living in a hand-to-mouth existence. Yeah. Kahit na yung mga nasa working class, yun lang talaga yung saddest part ng Philippines. Pag maganda yon, ideal. Ang Japan ganoon, part ng budget nila ay yung savings. May allocate sa savings. Correct. Savings ang first. Sa Pilipino kasi, tatanggalin mo muna lahat ng expenses mo. Then kung may matitira doon. Savings. Which is hindi talaga sana ganoon. Pero what did you expect? Nasa third world country? Ako, the way I see it. Hindi natin pwedeng hindi pareho yung natin sa ibang bansa eh. Talagang iba tayo. Pero ideal yun. Pero imaginein mo, why do we have to save? For the rainy days. Pero talagang hardly. Talagang to make, to let the ends meet. Diba? Hindi talaga. Lalo na pag yan. Papasok na rin kasi dyan yung sistema naman natin sa politics eh. Sobrang sirang, hindi kasi, di ba? Pamimit man natin, ganun na yun, kaya ganyan tayo, kaya ganito yung bansa natin dahil din naman sa gobyerno natin eh. Dinodog show lagi. Diba? Yun na yun eh, mag-umpisa na tayo doon pagdating, kung hindi ba maayos yung sistema natin ng gobyerno, mag-uumpisa doon hanggang sa pababayan. Di sana katulad din siguro tayo ng ibang bansa na pero kaya may ganyang politika, isang contributory diyan, education. Sino ang nag-educate sa mga politicians na yan? Kami. Tayo. Doon nagsisimula sa education eh. Kasi kami ang nagpe-prepare ng mga future leaders. Anong philosophy? Anong mga prinsipyo ang naibigay namin? Yes. Kaya nga ako, umalis ako eh. Ayokong palamon sa sistema. Kasi meron doon na halimbawa, nandito sa meron na sa DepEd. Parang part-time niya yung DepEd siya. So, bumibili ako sa kanya na tumatagal siya kasi andun siya sa isang part na hindi siya passionate eh. Kumbaga parang, grades. Tinuturuan yung isang co-teacher ko na sa lahat ng gawin mong 100. Sa midterm ka na lang mag-adjust. Alam mo yon? Parang, saan mo natutunan yan? At parang, wala ka na dun sa hindi ka na naka-align dun sa dapat mong gawin. Na, tinuturuan mo pa yung gumagawa ng tama. Huwag mo lang turuan kung ikaw gumagawa niyan. Huwag ka yun na lang. Oo. Kasi, sabi nga nung teacher, anong gagawin ko dito? Meron akong records. Sabi ganun, meron akong pinagagawa. Parang ganun. Tapos tuturuan ako na ganito na lang. Tapos at the end, doon na lang ako mag-adjust. Ang hirap nun. Ang hirap kayang maghula. Okay. Napakahirap maghula. Talagang hindi tayo matatapos sa reklamo ninyo. Pero kailangan kasi namin tapusin. yung mga kahabla-habla ninyong mga input na hindi kayo na i-share. Kasi ngayon nararamdaman ninyo. At least somehow nakahinga kayo at alam na namin kung anong pakiramdam maging guro. Saka na-stress kami, parang, ang hirap pala ng trabaho nila. Tapos, anyway, so ngayon, bilang finale, may habol ka pa kasi gusto ko lang i-validate yung mga sinabi nila, yung mga, valid yung lahat ng mga complaints sila. Kasi syempre, living witness ako. Teacher ang nanay ko. So that's why, alam mo yun, living witness ako talaga na everyday struggle sa kanya yon. Bukod doon sa oras niya sa trabaho, sa pagtuturo, pag uuwi pa ng bahay, gagawa ng lesson plan, lahat ipe-prepare niya, pati yung mga materials. Worst is, siya pa yung gumagastos. So yun yung struggle ng mga teacher, lalo na kapag nasa public ka. So, yun yung parang sabi ko, parang maling-mali yung sistema. Noon pa man, may mali na talaga. Kasi parang makikita ko, kaya tuloy pag-uwi ng nanay ko sa bahay, galit na rin sa amin. So, dami na kami. Kasi nga syempre, sa inis na estudyante, sa mga makukulit niya na estudyante before, pag-uwi ng bahay, iisipin pa yung lesson plan, gagawa pa sa bahay namin, diba? Tapos siya pa yung gumagastos sa
sa classroom niya. Which is true. Lahat, karamihan ng teacher ganun talaga ginagawa kasi may expectation sa kanila yung district office na dapat maganda yung classroom mo, dapat prepared yung lesson plan mo, na ituturo mo lahat yan. Ina-expect lahat sa iyo ng teacher na ganun lang yung kinakukuha mo. Alam mo yun, yung struggle ng teacher, especially gusto mo kasing maging effective. That's true. That's true. And alam mo yun, lahat tayo na nasa public school elementary, hindi ako nagreklamo kasi okay before. Okay before, nakakaya natin. Pero noon pa man, nangyayari na to. 'Di ba? So parang inisip natin, parang nag-hope pa rin tayo na sana may nababago. Ganun pa rin pala sa narinig natin dito sa dalawang guest natin, 'di ba? So nakakalungkot na parang feeling natin halos hindi na bago. Yung sistema nandun pa rin. Okay, bilang finale talaga, bilang kami mga magulang, may mga anak, ano yung bilang mga teacher, mga guro, ano na lang yung pangarap ninyo o kaya mensahe ninyo, una sa magulang, sa estudyante, tsaka sa bansang Pilipinas? Sa parents, siguro kami ay extension ninyo. Kaya nga kami institution Correct. Pero sa lahat ng yung bata pagdating sa amin nire-represent na yung pamilya ninyo. Wag niyong hanapin sa amin to instill values na dapat kayo nagturo. Exactly. Sa bahay niyo dapat ginawa. Manggaling. Kasi kami ay loco parentis, kami ay pangalawang magulang at hindi kami kalaban. We should work hand in hand. Exactly. Kung kayo ang gusto nyo ay maging maayos, maging successful ang mga anak nyo, kami ba hindi? Yeah. Gusto rin namin, kaya nga ito yung kaya namin gawin. Pangalawa, sa mga bata. So, sana talagang gabayan ninyo ang mga anak nyo. Talagang ang alam nyo, ang mga delinquenting mga bata, there's no delinquent child, only parents. Kasi sa kanila nagmumula Exactly. Only parents. So, yun sa magulang. And I'm sure naman kayo ginagawa nyo yun. And I'm so happy na meron tayong ganito para makita nyo ang pagmamagulang in the point of view of teachers. Yeah. Okay? We're Next. grateful, actually. Sa mga bata, sana tingnan nyo kami na talagang sana tingnan nila kami na talagang kasama nila sa pag-abot ng pangarap nila. At sa bawat estudyanteng makikita namin na maging maayos sa lipunan, ito yung nagpapaningning sa aming pagkatao na hindi namin pagsisisihan na naging guro ako. Yeah. At sa bansang Pilipinas, pigilan nyo kami sa admin works, sa mga paperworks, na kami minsan DSWD na kami. Kasi yung mga 4Ps at listahan ng mga weight ng Ha? Gusto mo itong mag-post? Kasi DSWD na kami, guidance counselor kami, minsan kami ay DOH, kasi pati yung mga timbang ng bata, kami ang gumagawa. Lahat na ibinabato sa amin. Kaya sana, ang mag-focus na lang kami ay ma-improve yung craft namin at yung heart namin ay, alam mo yun, punong-puno para sa pagmamahal sa bata at hindi run sa sistema. And I thank you. Okay na yun. Very well said. Hindi, ikaw din. Share to sa para sa mga parents, kagaya ng napanood ko din, sabi, comment pala, nabasa kong comment na sabi niya, nakaranas siya ng corporal punishment, kung gano'n ang matatawag, nung panahon niya. At hindi niya yon aalisin or hindi niya hahayaan na yung anak niya hindi maranasan yung mga yung naranasan niya. Kasi, kumbaga, doon sa naranasan niya, doon siya naging matatag, doon siya naging siya.
Parang gano'n. Ngayon, dear parents, kapag hindi po naranasan ng mga anak ninyong maghirap, kayong maghihirap para sa kanila habang buhay. Nice. Yun. Di ba? So, kung ayaw yung maghirap habang buhay at habang buhay yung poprotektahan yung anak nyo, hayaan nyo silang maghirap. Sabi ko nga sa estudyante ko I'm here to discourage you, to encourage you. Ganun ka-strange yung sinabi ko, lalo na dito sa senior high, na i-discourage ko kayo para ma-encourage kayo. Alam mo yun? Reverse. Got it. Oo, parang ganun reverse. And then sa mga estudyante naman, mga kasalukuyang estudyante ngayon, don't be too sensitive. Kaya nga. Di ba? Masyadong sensitive kasi ang mga bata ngayon. Tama. Masyadong bawat salita, bawat galaw, iba yung nila, interpretasyon nila, iba yung perception nila. Oo. Parang dapat bago ka mag-interpret, mag-percept ng isang bagay, alamin mo muna yung pinaghuhugutan na yun. Kasi magsabi ka lang ng prepared mo ganito, maganda, gwapo, na member ng ganito, sasabihin sa'yo, body shamer ka. Yung mga tipong gano'n. Ganun agad yung interpretasyon. So, yun ang para sa mga estudyante. Ngayon, para naman sa ano yung pangatlo, government? Sa Bansang Pilipinas, ano yung mensahe mo? Bansang Pilipinas. Actually, nag-wish ako alam mo yun, meron akong wishful thinking na sana ma-meet ko si Sarah, one-on-one kami. Kahit kung sino man ang DepEd Secretary, kung hindi man siya bukas makalawa, gusto kong makausap ang para masabi ko tong mga rants ko. Alam mo yun? Yung mga observation ko, baka sakali makatulong ako sa Bansang Pilipinas. Alam mo yun? Amen. Yun lang. So again, kaming apat dito, we cannot thank you enough. Sobrang nadagdagan yung namin, yung knowledge namin. Yeah. Oo, sobrang salamat kasi sa sincerity at saka yung sa honesty ninyo. Kumbaga parang hindi man maganda pakinggan bilang estudyante o bilang magulang, pero that's the truth. 'Di ba? So parang nagpapasalamat kami kasi kumbaga talagang hindi nyo ipinagdamot kung ano yung kaalaman ninyo at saka para sabihin sa amin kung ano yung mga hinaing ninyo. At the same time, yung saya na naibibigay sa inyo ng profession ninyo. And for that, we really appreciate your time at sobrang salamat dahil pumayag kayo na maki-join sa amin dito. So mas nagkaroon talaga ng meaning yung portion na to na gusto namin i-impart hindi lang isang aspeto ng industriya kundi hangga't maaari lahat. At kayo yung dalawa yung nagrepresent pagdating sa akademya. And so again, salamat sa mga nakikinig at makikinig. And again, we always encourage na open-minded tayo sa lahat ng point of view. So again, nagpapasalamat kami sa mga naging guest namin, Sir Ronel Albelda and Mr. Jonathan Harin. Salamat again sa inyong time sa pagsama sa aming episode today. And we are so grateful na meron kaming mga kaibigan / mga profesor na talaga namang nagbibigay ambag sa lipunan. At masaya kami at sobrang proud kami sa inyo. And for me, for us, we do appreciate yung ambag ninyo sa Pilipinas at saka yung concern ninyo sa mga estudyante niyo. Sobrang salamat. Salamat. Wala man kaming token of appreciation pero nasa puso na namin na ang pagtatrabaho ninyo ay hindi lang basta trabaho o transactional. Sinasamahan nyo talaga ng puso at malasakit para sa mga estudyante. And for that, we owe you so much appreciation. Kaya sobrang thank you sa lahat. Sana marami pang mga guro ang maging kagaya ninyo. At magpapasalamat din dahil hindi lang namin kayo kilala. Kaibigan din namin kayo. Kaya sobrang thank you. And saludo kami for sa that, inyo. yes. And for that, we wrap up this episode. We again thank everybody sa lahat ng mga nakinig at makikinig. And again, sana i-share ninyo ang podcast na ito para marami pang maka-reach na community. And also, we would like to remind you na meron na tayo sa YouTube channel. It's the same title, Lilac Lounge, the podcast. And as usual, the Spotify. And of course, ang aming FB page. So with that, again, we thank you and God bless us all.